Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. So, first card ninyo, love. Wow, Scorpio. May love pero may lost. Maaari na ang iba sa inyo rito, you have lost, in love, parang ganon. Pwede na merong, merong nagkaroon dito ng, for some of you lang ha, kasi general reading ito and this is a reading for the collective, kaya hindi lahat ng messages dito will resonate with you, okay? So, since magkatabi si love and lost, feeling ko dito ang iba dumaan dito sa hiwalayan, nagkaroon ng separation, nagkaroon ng legal separation, nagkaroon dito ng meron nagkaroon dito ng divorce, meron nagkaroon ng annulments, ganyan. So, pwedeng ganon ang nangyari sa iba. But, pwede rin naman na hindi. No? Depende nga sa inyong sitwasyon. But meron din ako nakikita, if I'm not going to look at this, diba? Yung focus lang ako dito sa love, ang nakikita ko dito, a love is growing. There is a love that is growing. So, baka ang iba sa inyo, na merong ibang sitwasyon naman, pwede na baka magkakaroon kayo ngayon ng bagong love relationship, pwedeng merong sisibol na bagong pagmamahalan, lalo-lalo na doon sa mga singles out there. Baka ngayon pa lang ninyo makikilala yung inyong person, baka ngayon ninyo makikilala yung inyong magiging jowa. No? So, that is possible for some of you. And reflection time. No? Reflection. Maaaring ito yung time na kailangan ninyong examinin yung sarili mo. Nasaan ka na sa ngayon sa buhay mo? Ano na ang nangyari sa'yo? Diba? In terms of love, diba? Kung galing ka sa relationship or ano man na nangyari, kung meron kang existing relationship. So maybe this is the time wherein siguro kailangan mo na mag-reflect about mga nangyayari sa buhay mo. Para yung bang magre-reassess ka kung ano na ang mga nagaganap sa buhay mo so that you would know kung ano na yung susunod mong gagawin, what's going to be your next move, what's going to be your next plan, yung mga ganon. So, by the way, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. So, next card ninyo, there is an unseen potential, but there is potential out there. There is potential out there, pero hindi mo to napapansin, hindi mo nakikita. Kasi pwede na you are focused on something else. Baka distracted ka. No? So, this could be a heads up para sa'yo na marami ang pwedeng possibilities and opportunities around you na hindi mo napapansin. Kaya pwedeng heads up ito sa'yo na lingon-lingon ka din, tingin-tingin ka din sa paligid kasi there is something na pwedeng makatulong sa'yo na sa trabaho, sa career mo, sa business, or in any area of life. Alright? At kung kayo naman ay nag-hesitate, maaari ng iba sa inyo na-recognize nyo na yung mga opportunities na yan, pero baka nagdadalawang isip kayo. Hindi kayo sigurado if you are going to take advantage of it, parang hindi kayo sigurado if yun nga ay para sa'yo, baka nagdududa ka pa, yung ganon. So, it's time for you to do some kind of reflection so that you'd be able to figure out kung ano nga ba. Okay? So, we have the sleeper cause and effect. Ayan, clarity, magkakaroon. With the reflection energy dito, pag nakapag-reflect ka, nakapag-muni-muni ka, for sure, malilinawan din ang inyong isipan. Okay? You will get the clarity that you need. You will get the clarity na kailangan mo para mas makapag-isip ka ng mabuti, mas makapag-desisyon ka ng maayos. Maari kasi na ngayon din, no, ang iba din sa inyo, probably,
ngayon ninyo lang nakikita din ang epekto, 'no, ng mga nagawa ninyo in the past. Pupuwedeng may mga sitwasyon noon na napagdesisyonan mo at maaaring hindi mo napag-isipan mabuti ang desisyon na yun, and lumipas ang mga taon, lumipas ang mga araw, mga buwan, at ngayon, nakikita ninyo ang resulta nito. Ngayon lang ninyo nakikita yung effect, 'di ba, ng desisyon ninyo in the past. Kaya maaring ngayon lang din sa inyo magiging malinaw, 'di ba, ang sitwasyon. So what else? We have the hunter, sure-footedness, and predestination. So meron kayong maaring meron kayong iniisip gawin, baka may plano ang iba sa inyo, and sure na sure ka, you know, alam mo kung saan ka papunta, you know pretty much kung ano yung mga susunod mong gagawin. So that is good. Maaari din ay bunga din yan ng pagre-reflect mo na kung ano man ang ideas mo ngayon, ano man yung plano mo, ano man yung gusto mong path na tahakin sa ngayon, dahil din siguro nagkaroon na kayo ng clarity, 'di ba? Kaya sure na sure ka kung ano na yung inyong gagawin. Sure na sure ka na ngayon kung ano yung path na tatahakin mo. So, good for you. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages and energies surrounding you this week. So, we have the Nine of Wands. Ayan. So, parang parang nasa, ang tawag dito, protection mode, defensive mode, no? Ang iba sa inyo dito is Scorpio, because this represents you, 'di ba? So siguro this is about, since this is about boundaries then, protection, ganyan, defense. So maaring may mga sitwasyon ng iba sa inyo na baka mamaya merong mga nang-aaway sa'yo, o puwedeng merong mga nagmamaliit sa'yo, parang gano'n, or judge ka, 'no, gano'n. So kaya just be ready, 'no, just be ready to fight kung sa tingin ninyo kailangan ninyong harapin, kailangan ninyong labanan, kailangan ninyong depensahan, proteksyonan ang sarili mo or kung ano man, go for it. Okay? Always use your intuition, use your discernment and judgment dito para malaman mo na before you do something, before you do anything sa kanila, alamin mo muna, pag-aralan mo muna ang sitwasyon kung talagang kailangan mo, no? Kailangan mong aksyonan ito. So we have Two of Cups. Man, this is beautiful. Meron tayong love, 'di ba? Na love is growing. So possible 'yan para sa iba sa inyo with the Two of Cups. Kasi po pwede talaga na meron ditong mga bagong bagong romantic relationship na mabubuo. Para sa iba sa inyo, siguro na single pa, po pwedeng papasok kayo ngayon sa bagong love and romantic relationship. At pupuwede rin na bagong friendship ito, puwedeng gano'n. Pero ang napi-pick up ko dito could be love relationship, no, for most of you. So, good for you. Congrats. We have Six of Swords. Moving on, energy. Moving on, energy. So, for those of you na galing sa separation, for those of you na nakaka-resonate sa hiwalayan, no, sa merong paghihiwalay na nangyari, maaari ng iba sa inyo hindi pa kayo totally hindi pa ninyo totally sigurado if you are ready to move on from your person, or kung pagbibigyan mo pa ba, if you are going to give your relationship another chance, or yung person mo another chance. So parang nag-iisip ka pa. Okay? So tama din naman 'yan, no, na pag-isipan mong mabuti. Pag nilay-nilayan mo, mag-reflection ka, 'di ba? Para kung ano man yung maging decision mo, hindi mo pagsisisihan. Okay? Kung ano man ang maging decision mo, sigurado ka na mapapanindigan mo 'yon at hindi ka magsisisi. Alright? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.